Hello mga kababayan, nauunawaan ko po yung mga masamaan loob kasi hinakot ang tubig. Kasi ang tubig nga po ay padala ng mga kababayan nating OFW at para po yun sa ating mga kababayan na nandito sa EDSA. Ganun pa man, naglabas po ng memo ang Robinson na umalis na tayo dito kasi hindi ito ang una nating lokasyon doon po sa EDSA Shrine. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga DDS na nagrarally doon sa tapat ng Robinson sa may EDSA, pinalayas ng may-ari ng establishmento, puwera sa pinapaalis sila, nag-away-away pa, ang mga DDS doon mismo sa EDSA dahil lang sa rasyon ng pagkain at tubig na hindi na naibibigay ng kanilang sponsor. Anyway, nagkakagulo na ngayon itong sina Morales at iba pang vlogger ng mga Duterte doon sa EDSA at yung pinaglalaban nilang pagpapatalsik kay Marcos Jr. suntok na lang sa buwan. Literal na nilalangaw na ang mga DDS doon dahil daw nagkakalat na yung mga DDS supporter, halos ginawa na daw bahay yung EDSA Robinson. At ngayon, pinapalayas na sila ng may-ari ng Robinson Mall sa EDSA, mga kawawang mga supporter ni Digong. Iniwan na nga ng kanilang ipinaglalaban papaalisin pa. Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong video na kung saan nagkakagulo na silang mga makaduterte doon sa EDSA Robinson. Sir, bali, basahin ko lang po yung may nag-comment sa nagtatanong po sila kung kayo daw po ba ay pro Duterte. Ako po, kasi doon sa mga naging performance ng dating Pangulo, ako po ay umayon dun sa kanyang polisiya. Pero ako, hindi ko ako mapolitikong ako. Hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-Marcos, hindi po. Pero, bilang isang Pilipino, meron po akong karapatan at tungkulin na pumili ng sarili kong kandidato. At ang ibinoto ko noong 2016, si Grace po at si Gis Escudero. Halina po. Nagtatanong po po, sir. Yes. May nagtatanong po dito na ano daw po, totoo po ba yun na pinagbawalan daw na maglagay ng banner na may nakalagay na Protect Sara? Ano po, dito, during nung prayer teaching, talagang kung makikita ninyo, walang nakalagay na pangalan o mukha ng kandidato. Bakit? Sapagkat naaawa kami kay Inday Sara. Napapagbintangan siya na siya ang nasa likod ng pagpapalabas ng mga tao. Ayaw namin mapagbintangan si Inday Sara na siya ang naglabas ng pera para sa pagpunta ng mga tao dito. Hindi ba yan yung kay Maya? Kung sa Maya? Si Papaya po. Pero po O kasama nyo rin siya? Kumbaga kami, nandito na po kami before si Mamaya na nagpunta rito. Nandito na po kami. Before po siya na nagpunta dito. Ito sabihin, yung pang dependent, di ba? Dependent din yung kay... Ayan, so, Dependent din yung kay Maya, di ba? Oh, depende din po siya. Ano ho yung pagkakaiba ninyo doon sa grupo ni Maya? Saan ang bayan? Sir, pwede po ako sumagot. Sir, kasi ang layunin lang namin dito. Ang tanong ko lang po, sir, tanong ko lang po, ano, yung pagkay Maya at saka yung pagkay Maya at yung sa Igdo, pagkaiba? Hindi po, sir. Isa na. Hindi, sir, po yan kasi isang layunin lang po na kami naglalaban dito. Yun lang po yung gusto ko pa. Hindi, sir. Hindi po kami grupo ni Kampaya at hindi rin po ako grupo na Friday group. Ako po ay pupunta dito kasi na lang po ang aking presidente. Pero yung kay Maya, tinatanong kay Maya. Yung kay Kampaya naman, parang with respect kay Kampaya, ang masasabi ko na lamang diyan ay sila na lang po sumagot diyan. Tanong lang po, ano po ang layunin ni Maya? Bakit siniraan niya si Sir JM patungkol sa tubig?
Ang alam ko lang po dyan sa tubig, kasi ito po ang nangyari. Ayan, tamsak ka. Maraming salamat. Nandito po kami, yung mga tubig po namin dito, kinakot. Tubig kayo. Oo, yung tubig po namin dito. Ang umakot po ay yung sinakay ko doon sa L300 na FP1. At sabi ko, dadalhin ko daw sa inyo. Oo. So, wala na po kaming doon kasi kinakot nila. So, na may natira na lang po na kain na lang po sa amin na para konsumo po. So, nung nangyari po, tinanong namin, ang sabi po nila, every Friday daw, dadalhin po daw dito. Pero nung unang Friday, ang dinala lang po dito, 3 case lang po. Yung kung dumating po kayo, sino po yung nag-o-organize dito? Kami lang po, yung Nung dumating po kayo dito, kasi yung tinagtan nyo, sino po yung tinagtan nyo? Activity po dito. doon po yun. Kaya nga po, yung nandito po. Opo. napunta dito. Kanino nga activity po yun? Sa Friday group yun. Friday group. Oo. So yung nandito, sa Friday group. Pero, Hindi nga po. Yung pinag-claim nyo na tubig sa Friday group. Ngayon, bigla-bigla, meron nagbibita na ako raw yung nagkakuha. Diba? Kasi unang-una, kaya nga ang tanong ko, ito bang activity na ito sa inyo? Diba? Kumbaga sa hindi yung ipinunta yung FBPD. Yung activity dito activity dito sa area, kaya tayo napunta lahat dito, diba? So, yun Kaya, yun yung gusto kong malinawa, bakit nagkaroon ng ganong issue. Kasi, unang-una, magmula yan sa mga banner, sa mga gamit, mga pagkain, ano man, na nag-distribute and sa Friday group. Yun po yun. Pero nagagaling tao na bakit ganito, samantala, maayos na naglabas ng memo yung Robinson. Pinayagan na nga dito Pinayagan. Kasi nakarating po sa aming kaalaman na meron pa rin mga tao tumitigil dito mula Sabado, Linggo, hanggang ulit. So pag talaga, halos nakatira na rito. Hindi naman po nagiging maganda. Lalo na kung palalapasin, uri ng pakikipaglaban, hindi po magandang uri ng pakikipaglaban yung nagministula na kung parang irahan itong lugar ito na ibibinta doon sa Friday group. Kaya nga po, ang po namin dito, nakikiusap kami doon sa mga tao na may mga personal na interes na tumitigil, nananatili dito na halos sa mistula na pulubi na. Ayaw din po namin pangyari sa mga kababayan natin yan. Kaya nga po, ako'y nakikiusap sa mga tumitigil dito, mga natutulog, na hindi naman kailangan lisanin po natin itong lugar na ito. Dahil hindi po yan ang uri ng pakikipaglaban. So, sana po, naiintindihan natin na sana wala nang titigil dito sa mga araw na hindi naman kinakailangan. So, maliwanag po. Pero Maraming salamat po sir sa paglilinaw. At yun nga po, gagawin na lang natin mga kababayan ay tuwing Biyernes na lang tayo sa EDSA. Okay? Regular po kami nandito tuwing Biyernes. yung sinasabi po na every Friday lang po sila, kami po, sarili po namin desisyon na everyday po kami dito. Bakit? Kasi, ang ginagawa namin, kung mayroong magbibigay sa amin, sinatanggap namin. Kung sa puso nila na pagbibigay, kung ang loob nila na ibibigay yung sa amin, sinatanggap namin. Kung wala kami pagkain, pinitiis namin. Pwede kami kumain. Kasi si Jesus Christ nga, noong unang panahon, sa panahon niya,
Nag-ayuno nga siya ng 40 days. Sabi pa kaya hindi namin magagawa. Pwede kami hindi makakain kahit isang araw, hindi pa naman kami mamamatay nun. Pero kung mayroong magbigay sa amin, o pagkain, o para pamili namin ng pagkain, tinatanggap namin at pinapasalamatan namin yun. Pero nung pagpunta namin dito, mayroong nag-agakan o mayroong nag-alalay sa amin. Siya yun. Ang Diyos naman. Kasama ko sa plano niya. Hello mga kababayan, nauunawaan ko po yung mga masamaan loob kasi hinakot ang tubig. Kasi ang tubig nga po ay padala ng mga kababayan nating OFW at para po yun sa ating mga kababayan na nandito sa EDSA. Ganun pa man, naglabas po ng memo ang Robinson na umalis na tayo dito kasi hindi ito ang una nating lokasyon doon po sa EDSA Shrine. Ito po ay pag-aari nilang negosyo, kaya huwag po natin silang suwayin. Mas lati nga po tayo, pinagbigyan tayo ngayon, inabot tayo ng isang buwan. Ngayon, dinawin ko lang ulit mga ate at kuya, hindi po si Sir Jonathan Morales ang nag-decide na kunin ang tubig dito sa harapan ng Robinson's Galleria. Ang nag-decide po ay ang mismo pamunuan ng Robinson. Kung hindi nyo naalisin, itatapon namin yan. Okay? So, minabuti namin pakiusapan si Agent Morales na sa tingin naman namin ay malaki ang kanyang bahay. Sir, baka pwedeng sa'yo lalhin ang tubig. Mas maniniwala kami safe ang tubig dyan. Kapag ibang grupo ang maghakot ng tubig, baka lagyan ng lason. Matagal bago namin napapayag si Agent Morales at hindi po siya ang nagdesisyon yan. Ang tubig nandyan, kung gusto yung dalhin dito, dadalhin po yan. Kung konti man po ang dinadala tuwing Friday, naglalabas po ng sariling pera, ako mismo alam nyo yan. Pati panghapunan ninyo, kahit sa pagbibintangan ako, pinagkakapirahan ko ang EDSA. Pera ko mismo, panghapunan nyo, pantubig nyo. Ang tubig, nandyan lang. Pero syempre, kaya po tayo bumabalik tuwing Biyernes, naniniwala po tayo na balang araw dadagsa ulit at magkakaroon tayo ng round 2. Ayaw namin kayong bigyan ng sponsor kung kailan, pero babalik at babalik po kami. Ayan. Kay Agent Morales po kayo makinig. Wala na pong susunod na activity na malaki. Wala na po. Yan mga kabunyog, napanood po natin na nagkakagulo-gulo na ngayon ang mga supporter ni Duterte sa Robinson EDSA. Ayon po sa ating napanood, hinakot daw yung supply ng inuming tubig ng Friday EDSA Group at ito naman ay inalmahan ng isa pang grupo ng mga supporter ni Digong na tinanggalan daw sila ng supply ng tubig. Pero ito ay para lang sa grupo ni na Morales na nagpumupunta lang sa EDSA tuwing Biyernes at hindi naman ito para sa mga nagrarally araw-araw. Anyway, bahala kayong magkagulo, kayo-kayo na lang nagsasakmalan. Tanggapin na lang ninyo ang katotohanan na nagmumukhang TINDI na kayo dyan sa kakarali at hindi ba ninyo napapansin, wala na ang suporta ng mga Duterte sa inyo. Pati pagkain, sa sariling bulsa na ninyo inilalabas. So saan ang suporta ng mga Duterte sa rally na yan? Di ba wala, kaya suntok sa buwan iyang mga ginagawa nyo at wala pang suporta sa iniidolo ninyong mga Duterte. Anyway, bahala kayo dyan. Dito na lang po mga kabunyog ang aking topic, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.